Hello mga ka-agri. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung resulta ng swamp fertilizer 1 week after natin mag-apply. Mamaya po magdidilig tayo. Nag-prepare na ako dyan ng pang-refill natin. Napasingaw na natin siya ng isang araw. So puntahan natin yung mga in-applyan natin. So ito po, may mga bunga na siya. Nakaraan bulaklak lang. Ngayon ang dami na. Naglakihan na yung mga bunga ng ating cherry tomato. Itong ating kalamansi. Ayan o, malalaki na yung mga bunga. Ayan. Although marami pa rin po nalaglag, pero mas marami pa rin po yung lumaki. Yan. Tapos yung kamatis natin, ito na. Buo na sila. Nakaraan, nasa flowering stage din yan. Ito pa. Tapos yung talong natin, ayan o. Tapos, itong ating kamatis din. Nakatanim lang po yan dito sa case ng soft drinks. Mababaw yung kanyang lupa. Pero dahil dun sa fertilizer na binibigay natin, nasusuportahan yung nutrients na kailangan ng kamatis. So nasa container lang yan karamihan, pero maganda yung tubo. Ang daming bulaklak, tsaka nabuo na yung ibang mga bulaklak. So dito po sa mga tanim ko na to, hindi ko na in-applyan ng ibang fertilizer. Yung ginawa lang natin na swamp fertilizer yung binigay ko. So far okay naman po, maganda yung resulta. Sinigurado ko lang po na yung mga materials na nandun sa ating swamp fertilizer ay merong mga fresh na dahon para mag-provide ng nitrogen, pampaganda din ng dahon. Tapos meron din siyang balat ng gulay, balat ng prutas para mag-provide naman ng potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. So ito yung ating swamp fertilizer. Hindi siya ganun kaamoy kasi araw-araw ko po siyang ginagamit. So ngayon magdidilig tayo. Then after nyan, i-refill ko siya ng tubig ulit. Yan, kung makita nyo po may mga balat ng gulay, balat ng prutas. Yan po yung source na natin ng potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. Yan, okay lang yan kahit may magsama ng mga buo-buo kasi mabubulok po yan. Yung mga solid materials, yan din mapupunta. So pag nabulok, kakainin ng mga organisms, mga microorganisms, tapos mako-convert siya into nutrients. So yan po yung isang technique. Araw-araw nyo po siyang gamitin para hindi mangamoy. Tapos pwede rin po lagi nyo siyang haluin para magkaroon ng microbial activities, maging active yung mga organisms, at males yung mabahong amoy. Then yung isa pa, yung paggamit natin ng molasses. Ayan, palalakasin natin at pararamihin yung mga microorganisms. Kung marami itong mga dahon, mga sariwang dahon, yun po yung medyo maamoy. Pero kung marami siyang balat ng gulay, balat ng prutas, hindi gaano. Basta araw-araw siya na gagamit. Maliban sa molasses, pwede kayong maglagay ng mga microorganisms mismo, yung mga EM. Pwede natin yun isama dyan para mas dumami yung beneficial microorganisms. Then after natin mag-dilig, pwede natin siya ulit i-refill ng tubig para kinabukasan pwede ulit siyang magamit. Pag nakita niyo po clear na yung tubig, doon kayo magdagdag ng organic matter, mga balat ng gulay, balat ng prutas, mga dahon. Then huwag kalimutan takpan para hindi siya pamahayan ng mga lamok. Yung mga dahon tulad ng malunggay, mga damo, yung mga pinag-pruning natin, pwede natin dito ilagay. May makukuha tayo doon nutrients, which is yung nitrogen. Yung nitrogen, yan po yung nagpapaganda sa mga dahon. Tapos yung mga balat ng gulay at balat ng prutas,
Yan naman po yung mayaman sa potassium na nagreresulta sa maraming bulaklak at bunga. Tandaan natin, yung potassium, yan yung nutrients na nagpaparami ng mga bulaklak at bunga ng ating tanim. So yan po yung binibigay ko dito. Kaya yung resulta, sobrang dami ng bulaklak at tuloy-tuloy yung pagbunga ng aking kalamansi. So araw-araw ko pong ginagamit yung swamp fertilizer sa mga tanim para masuportahan yung mga pinapalaki at pinaparaming mga bunga. Yan, kasi wala na po ako ibang ginamit na fertilizer. Yung swamp fertilizer lang. So hindi na natin kailangan pang gumastos, bumili pa, no? Pwede natin gawin sa pamamagitan po ng mga organic matter na nakikita natin sa loob at labas ng bahay. So napakarami pong mga organic matter na pwedeng gamitin. Ito nga po, nakaka-amaze. Kahit po mababaw yung kanyang pinagtaniman, ang daming bulaklak tsaka dami ng bunga. So kailangan lang natin i-support ito kasi matutumba siya. So kailangan lang meron siyang trellis or tali, para hindi matumba yung ating kamatis. Dahil pag naglakihan yung mga bunga na yan, mabigat, pwedeng mabali yung sanga, pwedeng mabali yung puno. Yan, actually napakaganda po nito, itong swamp fertilizer. Subukan ko siya sa tanglad. Yung tanglad po, isang piraso lang na tinanim ko galing dun sa nabili namin sa palengke. Pinutol ko siya, tapos ito yung pinagdidilig ko. After 1 month na lumaki yung tanglad, tapos after several weeks, months, sobrang kapal niya na, no? Sobrang dami na nung tanglad. Sa mga nahihirapan pong magpabuhay ng tanglad, subukan nyo po itong gamitin as fertilizer. Napakaganda, very effective, mura, hindi magastos, at napakadali pang gawin. So yung ginawa nating swamp fertilizer, para siyang pinagsama-samang mga tea, manure tea, grass clipping tea, banana peel tea. So halo-halo, no? Parang imbis na hiwalay-hiwalayin pa natin yung pampabulaklak, pampadahon, bakit hindi natin pagsama-samahin? So yun po yung concept. Tapos parang ginagaya rin natin yung swamp sa kagubatan, na kung saan dun po napupunta yung mga nabubulok na organic matter sa gubat, yung mga inaanod, naiipon dun sa swamp, kaya ang taba ng tubig na yun. So ganun din yung konsepto nung swamp fertilizer. Kaya natin siya tinawag na swamp fertilizer. So sana po gumawa rin kayo ng ganitong klaseng fertilizer para magbigay ng nutrients at fertilizer sa inyong mga halaman. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman, and sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!